Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po. Please click mo na yan, Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ating pagdinilayan sa araw na ito. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Malupit ka ba sa kapwa mo? O mabuti ka ba sa kapwa mo? Ayan guys, ayan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Sabi sa Mateo chapter 25 verse 40, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin nyo ginawa. Yan guys, napakalinaw, di ba? So, yung sinasabi dito, araw-araw na lang nangyayari sa ating buhay ito. Araw-araw na ginagawa natin to. Kaya hindi lang dugo at pagkain, di ba, ang pinapakain ng ating Panginoon Jesus, kundi yung kanyang salita mismo na kailangan nating seryosoin at paniwalain. Di ba? Kaya nga sabi diyan, kung anong ginawa mo sa maliit na kapwa mo, kapatid mo, ay ginagawa mo na sa akin. So kung halimbawa guys, di ba? May lumapit sa iyo. May lumapit sa iyo na kaibigan mo, kamag-anak, na nangungutang sa iyo. Tapos tinaasan mo ng napakalaking tubo. Yan ang ayaw ni Lord. Kasi nga, kaya nga lumapit sa iyo yan at nanghiram ng pera dahil lubog na siya sa utang. Tapos lalakihan mo pa yung tubo, hindi lalo siyang nahirapan niya. Imbis na natulungan mo, siyempre yung mga kapatid natin ganyan guys, kumakapit na lang yan. Lalo na kung emergency, kahit mataas ang tubo. Pero siyempre, ikaw na yung mag-adjust, di ba? Huwag masyadong malaki. Ayaw ni Lord John. O kaya naman, malupit ka sa asawa mo, guys, di ba? Binubugbog mo physically. Di ba? Pinabayaan mo yung mga anak mo. Iniwan mo ang pamilya mo. Yan ang mga bagay na yun na talagang masakit para sa isang asawa. Ginawa mo rin yan sa ating Panginoon. Di ba? So, lahat ng yan na ginagawa natin hindi maganda ay sa Kanya natin ginagawa. Ay tanong ni Lord, bakit mo ito ginagawa sa akin? Panginoong Yesus mismo yan ang nagsasabi. So, kabalitar naman yan sa mga taong mabuti. Diba? Kung may pamilya ka, dapat alam mo yung responsibilidad mo. Mahalin mo ang asawa mo, ingatan mo yung mga anak mo, diba? Pagsikapan nyo ang buhay nyo na maging mabuti at mabungang bilang isang ama ng tahanan. Diba? At sa kapwa naman, maging matulungin tayo guys. Mga simpleng bagay lang. Kung halimbawa, wala kang pera, pwede kang tumulong. Di ba nagkaroon ng emergency ang kapitbahay mo? Walang magdadala sa ospital. Di ba? Nandiyan ka. Wala kang pera, pero yung lakas ng katawan mo, pwede mo yung itulong para dalhin sa ospital yung kapitbahay mo na nagka-emergency. Napakalaking tulong nun. Kasi baka kung hindi mo yung dadalhin sa ospital, baka namatay pa yan. At least naihabol mo yung buhay niya nang dahil sa iyo. Di ba? Yung magbigay tayo ng mga konting-konting barya sa mga lumalapit sa atin, di ba? Okay na rin yun. Kahit pa paano nagbigay ka. At marami pa mga kabutihang kailangan natin gawin. Kaya dapat nating isipin lagi kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin ay ginagawa natin sa Diyos. Alam naman natin, Lord, na guys, na hindi tayo perfecto. Meron tayong magagawang kasalanan. Pero importante, di ba, majority. Kaya nga sabi pa ng ating Panginoong Jesus, nung ako'y nagkasakit, dinalo mo ko. Di ba? Nung ako'y nagutom, pinakain mo. Nung ako'y walang damit, binigyan mo ako ng damit. Nung ako'y nakulong, binisita mo ko. Ako yun. Ako yung dinalo mo, diba? Dinamitan mo, pinakain mo, ako yun. Kaya ito sinasabing pananampalatayang may kalakip na
gawa. Huwag ka lang basta maniwala na may Kristo, di ba? Na nananampalataya ka, kulang yun. Kailangan may gawa tayo. Di ba? Tatanggapin tayo ni Lord. Tatanggapin din natin siya bilang tagapagligtas, pero kailangan natin gumawa ng mabuti. Dahil doon bumubuhos ang kanyang grasya para tayo ay mapabilang sa langit. Kaya kung ano man po ang ating ginagawa pang araw-araw, isipin natin ginagawa natin sa ating Panginoon Jesus. Diba? Hindi man perfecto guys, kahit pa paano majority ng ating ginagawa ay pawang kabutihan lang. Para yan ay parang bangko lang yan na nag-iipon tayo ng mga mabubuting bagay. Ang sukli niyan, ang reward niyan ay galing sa ating Panginoon Jesus. At yan ay makakamtan natin pagkatapos natin dito sa mundong ibabaw. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubhan ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, lalo na kay manampalataya at paniwalain ang kanyang mga salita na makapangyarihan at seryosoy nito para sa iyong araw-araw ng buhay. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ngayon kapatid namin nanonood sa aking vlog na may malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na po, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano pa mga karamdaman bumabalot sa kanilang katawan, Lord, dalangin ko po. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay, Lord. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang karamdaman niya. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong luloob. At ganoon din po sa pamilyang nagkawatak-watak, magkasira-sira dahil sa away at hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po, Lord, ng kanilang puso na maging mapagpatawad anuman ang kanilang nagawang kasalanan sa isa't isa. Ibalik ang magandang relasyon at pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan po namin lahat, lalo na yung kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pabili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam. Pinoproblema pa, Lord. Iniisip pa po kung paano nila may tatawid ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat isa sa aming pamilya. Kaya patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Ang lahat ng ito niling namin sa mataas na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.